Ryan! Nag-post ako recently sa Facebook tungkol sa issue ng pagbili ng second-hand cars. Na in reality, gusto ko lang sana ng isang public service announcement para sa mga tumitingin ng second-hand. Ayoko kasi sumakay sa current na trending issue na puro kupal ka, boy AC. Kasi nga, hindi naman natin to ginagawa for the clout. Pero, ako pa ang na-call out sa comment section at videos ng ibang content creators dahil lang naman sa post ko na to. Kung may sellers na manloloko, may sellers rin na maayos. At kung may inosenteng buyers, may buyers rin na mapanglamang. Ito, sample ng isang nakikisakay sa clout pero halatang hindi alam ang pinag-uusapan. Basahin mo tong post ng isang mekaniko turned vlogger. Pause mo na lang muna para mas mabasa mo. Diba? Gusto niyang i-transfer yung ownership ng sasakyan kahit hindi pa fully paid. Anong kalokohan to, diba? Ang haba pa ng post niya. Pero deleted na kasi as usual, puro satsat, hindi naman kaya panindigan ang sinasabi. Okay. Anyways, sagutin na natin yung call out sa atin sa comment section. Basahin mo to. Pause mo na muna para mas mabasa mo na mabuti. Na ang point niya na si Attorney Libayan with all his experience sa law ay baka mali sa pag-disagree sa as is where is na term. So pinanood ko tong episode ni Attorney Libayan na ang sinabi niya dito sa umpisa pa lang ng video, ang as is where is ay ang pag-assume ng lahat ng responsibilities. Number 1, dapat ini-stipulate yan o pinag-uusapan. Okay? Kung as is where is yan, mga kabatas natin, sinabi, kung in-assume mo lahat ng responsibility doon sa sasakyan na yon, as is where is. Pero habang tumagal yung video, dinagdagan na niya ito ng mga conditions. Tulad ng dapat in good running condition. May definite purpose tulad ng pagdala ng point A to point B. According kay attorney, kung ano ang current condition ng sasakyan at ng pagkabili mo, yun ang as is where is. Sinasabi nila as is where is, pero running condition. Yung as is where is ngayon, na-qualify. Na-qualify na tumatakbo dapat yung sasakyan. Ngayon, pag hindi tumatakbo yung sasakyan, hindi pwedeng as is where is pa rin. Kasi yung as is where is na yun, mga kabatas natin, kung ano yung sitwasyon nung sasakyan nung panahon na yon. So kung nagbigay ka pa rin ng warranty kasi ang tawag dyan mga kabatas natin, no? Warranty na tumatakbo yung sasakyan, tapos, kahit sinabi niya na as is where is yon, as is, yung as is niya, ibig sabihin, tumatakbo. Pero, meron daw warranty from hidden defects galing sa seller. Na kung hindi yun ang kondisyon ng pagkabili mo at kahit na hindi alam ng seller yung sira ng sasakyan, meron dapat warranty from seller. Yung hidden defect na yan, kahit hindi alam yan nung nagbebenta, pwede mong ihabol sa kanya yan. Pwede ba yun? Kasi kung ganito ang conditions o terms ng second hand, baka mas okay pa mag second hand kesa brand new. Kasi kahit may masira in the future, pwede mong habulin ang seller. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Tapos, sa video pa niya na to, warrantable daw yung mga electrical parts tulad ng ilaw. Sa brand new, hindi nga to kino-cover pag napundi. Tsaka isipin nyo na lang, bakit ang mga brand new na sasakyan may definite period pagdating sa warranty? May conditions pa. Alam ko, attorney siya, mas alam niya ang batas. Simpleng tao lang tayo na nakakaintindi. Ito, sample ng Deed of Absolute Sale na template. Ang pag-state ng parties, yung detalye ng kotse na binibenta ito as second hand, ang kasulatan ng pinag-usapan, vendor agreed to sell, vendee agreed to buy the vendor's rights and interest sa kotse. Walang pilitan na nangyari. Andito na rin yung presyo ng pinagkasunduan at ang warranty ay free from liens and encumbrances. Walang maghahabol sa pagmamay-ari pagkabenta sa'yo.
At inulit pa sa dulo na fully inspected at binili ang sasakyan ng as is where is basis. Bago pa kayo magpirmahan, ayon pa to sa pag-inspect ng buyer o in short, approved sa'yo bilang buyer. May nakita ba kayong sasagutin ng seller yung defects ng kotse after babili? Kasi nga, as is where is. Pero, template lang naman ito na galing sa LTO website. At kahit ano naman ay pwedeng idagdag o ipalit dito kung ano ang gusto ng both parties. Kaya importante na binabasa ang pinipirmahan. Siguro, ang pinupunto lang naman dito ni attorney ay yung misrepresentation ng pagbebenta ng second hand. Kasi kung ang sinasabi nga naman ay ganito, pero gano'n naman pala, iba na yun. Kaya importante, alam mo talaga yung pinapasok mo. At speaking ng kaalaman, ito si Kaalaman. The Man. Over 2 million subscribers dito sa YouTube na nagsasabi na dinidepensahan ko pa raw si Boy AC kasama si Daddy Dragon tsaka si Ato na pangit daw. Tara, panoorin natin. Mas makapanindig balahibo pa sa gabi ng lagim na mga horror stories na bumabalot sa AC Garage ay maraming mga content creators ang kinukonsinte. Dinedepensahan pa itong si AC Garage sa kanyang mga ginagawa. Heto naman ang isa mula sa isang content creator na may 280,000 subscribers na ipinagtatanggol si AC Garage na quote-unquote dahil umaangat sa buhay, binabash na daw bigla online. Kung nakita ko maangat ka, akala pa kang butas, kung walang kakampi, ibabash ka, hanggang sa pagtutulong-tulungan ka. Heto pa ang isa, si Real Ryan naman na may over 100,000 subscribers and I quote, "To all second-hand buyers, please don't expect warranty from individual sellers. As is, where is basis. Buy at your own risk." Kahit honest pa yung seller, hindi niya masasabi kung kailan may masisira sa auto. Honestly, at higit sa lahat ay itong si Ato na hindi lang niya kinampihan si AZ. At pag sinabi mong second hand, walang warranty yun. Teka, may napansin ka ba kung may comment siya tungkol sa post ko? Wala, 'di ba? Kasi kung iisipin mo, pang-awareness lang to. Advisory ko sa public, mga what to do sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ako kumakampi o kumukonsinte ng panloloko. Kaya kung nagpapapansin ka lang sa akin, kaalaman, hello sa'yo. Hello sa'yo. Okay, continue. Kagulong mo, men. Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Tapos, na-hit or miss daw si Ato. Na real talk lang naman ang sinasabi. At pag sinabi mong second hand, walang warranty yun. Kundi ka ba naman engot? Alam mo buddy, hit or miss din talaga itong si Ato. Medyo pangit lang nga yung pananalita. Pero, yun ang realidad. Tapos inulit pa niya talaga yung post ko na as is where is. Pero ano bang iniiyak niya doon? Na as is, where is basis ay sa mga nanonood sa akin ngayon ay never ever buy a second hand car sa mga second hand. At sinabi rin niya sa mga nanonood sa kanya, never ever buy second hand cars. Ako rin naman. Ito ang nakasulat sa comment section ng Facebook post ko. Puro na lang kasi buy second hand, sabi ng mga car gurus. Ang problema kasi dito sa atin, mabilis mauto ang Pilipino basta vlogger o sikat ang nagsasalita. Tapos, hindi naman talaga nila forte. Si Kaalaman na rin mismo nagsabi nito. Iyon kasi ang punot dulo ng lahat, yung panggugulang ni AZ sa mga taong porket sikat at vlogger siya ay pinagkatiwalaan na siya agad. At syempre, hindi naman lahat ay may alam sa kotse. Pero dito, hindi na ako nag-a-agree sa kanya nung sinabi niya to. Na imbes ang sabihin,
maging responsableng second-hand dealer kayo na ang pinaka-priority ay ang customer satisfaction ay hindi paangasan, pabidahan silang gumawa ng alibay na isisi sa buyer. Ang kasalanan, pagalingan mag-construct ng kasulatan para once na makuha mo na yung unit at mapasa kanila na yung perang pinaghirapan mo ng ilang taon ay wala na sila biglang responsibilidad. Nang victim blaming sila kasi hindi daw sila nagdala ng mekaniko. Wala kasi silang alam sa kotse o hindi nila chinek nang maayos yung kotse. Hindi naman lahat ng seller tulad ni Boy AC. Madaming maayos. Bakit siya yung naging standard? Pero tulad nga sa mga debunking o exposing videos ko, madaming nauuto ang mga sikat na vloggers. Kaya mag-ingat kayo. Actually, ayoko nang mas himayin pa ng mas detalyado yung mga punto ni kaalaman kasi magmumukhang mababaw ang kanyang binabahagi na kaalaman. Ang pagiging responsable na pinupunto niya ay hindi lang dapat para sa mga seller. Dapat pa nga mas responsable ka bilang buyer kasi pera mo. Kaya suriin ng mabuti kung saan ka bibili. Tingin mo ba ang mga episodes na diniscuss natin sa episode na to ay para lang umapela sa masa at makahakot ng subscribers? Comment below. Kung nakadagdag kaalaman itong impormasyon na to sa'yo, huwag mahiyang mag-like sa video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Para parati ka updated sa mga relevant at informative correlated videos. Sana nakatulong. V? Alam mo, hindi ko maintindihan ba't pa nila ako sinama dun sa video ako nga yung nagde-debunk ng mga pasikat na mga, nagpapasikat na mga content creators. Diba? Hindi ko maintindihan ba't ganun Tapos parang hindi mo alam kung nasulsulan lang ba siya para isama ako kasi shinare ata ni Boy AC yung post ko. Actually, sinasabi ko nga mag-ingat nga sa mga taong tulad niya. Kasi imagine mo, saan ka nakita ng nagbebenta ng second hand sabay sobrang daming nagrereklamo sa kanya. Kasi normally, di ba, kapag nagbebenta ka, alam nga naman na parang 9 out of 10 may reklamo sa'yo. Tsaka ba't ang dami? O, teka. Pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.